Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our great God and Savior, Jesus Christ, with the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Willie Almeida, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed, and most of all, moving in our midst, for blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, so please anoint your message of salvation. Anoint thy humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the hearts of our beloved brethren and visitors, open their understanding to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your message with love and power. Anoint the word, O Lord, and bind the power of darkness. Demons of unbelief cast out in the name of Jesus. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y bumabati ng isang magandang hapon sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid. Hallelujah. Puri po ang ating mahal na Panginoon sa ating po mga webcast viewers. Hallelujah. Ang ating pong pag-uusapan ay pamagatan po natin na in God be for us, who can be against us? Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga po, mga minamahal, ng relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. O kapag amen po ba tayo, mga minamahal? Huwag po tayong matipid sa pagpalakpak, pag-amen, pagtaas ng kamay, dahil ang pinupuri natin, mga minamahal, sa mga oras na ito ay ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya natin ginagawa ito, mga minamahal, dahil alam natin, kapuri-puri ang Diyos sa ating buhay. Kailanman ay hindi niya tayo pinababayaan, mga minamahal. Kaya sa pamamagitan po ng pagsabi ng hallelujah, pagpalakpak, pagtaas ng kamay, doon po natin siya naluluwalhati. Amen? Palakpakan po ulit natin ating mahal Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang gusto ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, ang relasyon natin sa ating mahal na Panginoon ay napakahalaga, mga minamahal. At ang relasyong ito, mga minamahal, hallelujah, ito po ang nagkukonek sa ating pagtugon sa kalooban ng Diyos. At alam natin, mga minamahal, hindi lamang sa pagtugon, kung hindi sa pamamagitan ng pagdalo, pagsunod, kabanalan, at pagtatapat. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, bakit ba tayo nagtitiis sa lahat ng bagay, kahit na alam natin may trabaho, kahit minsan masama ang ating katawan, pero pinipilit natin dumalo sa gawain ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil ito ay kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, ang lahat ng bagay nito, pag nakita ng ating mahal na Panginoon, ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa Kanya, mga minamahal. Walang bagay na kayo po ay bibiguin ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Maging sa ating mga panalangin, mga minamahal, nandiyan palagi ang ating mahal na Panginoon. Iniisip pa lang natin, mga minamahal, tinutugunan ng ating mahal na Panginoon. Praise God. At kung ito man ay may mga pag-aantala o sabi natin na di-delay, ibig sabihin, manalangin pang mabuti, sumunod pa sa kalooban ng Diyos, at alamin mong mabuti kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil ito po ang magpiperpekto sa atin, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsubok, mga minamahal. Dito natin na ipapakita sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay tumutugon sa kanyang panalangin at inaalam natin, mga minamahal, kung ano pa ang kailangan upang tayo po ay maging karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Roma 8:31, 35, 30 hanggang 39 po, mga minamahal. From the book of Romans, chapter 8, verse 31, 35, 38, and 39. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ
Jesus our Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa Tagalog po, mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, 35, 38. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? Otso, sapagkat ako'y naniniwala lubos sa kahit mga kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ilang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakalinaw ng sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, according to the Word of God. Sinabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin, mga minamahal, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon? Kahirapan ba, mga minamahal? Praise God. O kapighatian ba? Kahapisan ba? O pag-uusig? O kagutuman man? At kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Praise God. So lahat pala ng mga bagay na ito, mga minamahal, walang kwenta. Mga minamahal, kung tayo ay dumadanas ng ganitong kahirapan, bakit po mga minamahal? Dahil alam natin na ang pangako ng ating mahal na Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga ng paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo naririto para paglingkuran ang sarili, kundi upang paglingkuran ang buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa mga itinuro ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, nakita po natin sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagtsatsaga, mga minamahal, napakaraming tinawag ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin sayangin ang mga bagay na yan, mga minamahal. Ang ilan sa atin ay bumilang na ng mga ilang taon, praise God. At kung sa panahon ngayon, bumilang ka ng 10 taon, 15 taon, praise God, hallelujah. At ngayon, maaring ito ang pang 20 taon mo, at saka ka man lalamig. Kahabag-habag tayo. Dapat, mga minamahal, habang umuusad ang paglilingkod mo sa Diyos, lalo kang napapalapit sa ating mahal na Panginoon, hindi ka paatras. Amen? Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay laging magbigay pansin sa ating mahal na Panginoon. Dahil nung pakikinabangan mo pagdating ng huli, mga minamahal, na pagdating po ng mga bagay na yan ay itatapon lamang tayo sa impyerno. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? So yun po, mga minamahal, lagi tayong nire-remind ng ating mahal na Panginoon. Lagi mong iisipin, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon. Isipin mo palagi kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Ang mga patotoo na napakahalaga na yan, mga minamahal. Tayo ay mismong ebidensya. Nakita natin kung paano mag-ingat ang mahal na Panginoon, kung paano magtanggol ang ating mahal na Panginoon, kung paano po, mga minamahal, gumaling tayo sa karamdaman. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng beloved wife ni Prophet Job, mga minamahal, hallelujah. Doon lamang ba tayo magpapasalamat sa mga mabuti? At pag dumanas ba tayo ng mga pagsubok, pag-uusig, mga minamahal, hindi na po natin mapaglingkuran ng Diyos? Hindi po, mga minamahal. Dahil hindi mo maitutumbas, hallelujah, ang kaluwalhatian ng Diyos na dadanasin natin sa mundong ito, mga minamahal. Parang isang panaginip lang, mga minamahal, sa pagbabalik ng Diyos. Sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaluwalhatian ang ating makikita, mga minamahal. Para ka lamang na naginip sa mga kahirapan na dinanas mo. Kaya nga sinabi, mga minamahal, makipot ang daan. Hallelujah. Patungo sa kalangitan. Ano ba yung kipot na yan? Yan po yung mga pag-uusig at kahirapan, mga minamahal. At dahil sa mga bagay na yan, pilitin mong pumasok sa makipot.
Dahil doon mapapatunayan ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa dulo ng makipot na daan yan, nandoon po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Lucas 22:31-32. Kindly. From the book of Luke, chapter 22, verse 31 and 32. The Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas talatang 22, versikulo 31, 32, 31. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikay maliglig niya gaya ng trigo. 32. Datapat ikaw ay pinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka naman muli, ay pagpatibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Praise God! So, ibig sabihin pala sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nandiyan palagi ang kaaway. Bakit, mga minamahal? Dahil para subukin ka kung ikaw nga ba'y naglilingkod ng totoo sa Diyos. Mga kahirapan, mga katanungan sa buhay, mga minamahal. Ngunit nakita natin, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon. Ano po ang sinabi? I'll never leave you nor forsake you. Mga minamahal. Nandoon po kailangan ng ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Walang pagsuko. Mga minamahal. Dahil po mga minamahal, hindi mapapatunayan ng ating mahal na Panginoon kung tayo ba'y umiibig sa Kanya o hindi. Mga minamahal. Dahil ang ilan sa mga Kristiyano, pag dumating ang mga pagsubok, ang gusto lang nila puro karangyaan. Gusto lamang nila, mga minamahal, yung bagay na mabubuti. Pag dumating na ang mga pagsubok, mga minamahal, ayaw nang dumalo. Dati, 3 beses dumadalo. Ngayon, 1 na lang. Minsan absent pa. Mga minamahal. At maraming katanungan sa buhay. Ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo ang gumagawa ng sistema, sitwasyon. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Amen? Lahat ng ginagawa natin na ito, mga minamahal, ay hindi po ito masasabi natin na para sa tao. Alam natin sa pagdating ng panahon na yan, mga minamahal, nakikita ng ating mahal na Panginoon kung ano ang nasa ating mga puso. Kaya nga sinasabi, pagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Kanya-kanyang kaligtasan. Hindi ka maliligtas ng kung sino man na malapit sa iyo. Mga minamahal. Mari i-remind ka lang. Pero pagdating sa kaligtasan, mga minamahal, kanya-kanya po tayong kaligtasan. Kaya nga may mga patotoo, nakikita natin mga minamahal, upang ito po'y maging sandigan natin, upang ito pong bagay na ito mga minamahal, ay tumatag tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hindi po tayo naririto mga minamahal para lamang manood. Tayo ay narito upang kumain ng salita ng Diyos. Upang maramdaman natin ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan nga, mga minamahal ay tunay na nakakalungkot. Bakit nakakalungkot minsan? Talagang pag kumakanta na po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, ang iba'y lumilipad ang isip kung saan-saan. Mga minamahal. Iwan po natin kung ano man yung mga bagay na problema na yan. Bagamat dumadaan yan, mga minamahal, pero hindi po tayo nakatuon dyan, mga minamahal. Pag nandito tayo sa gawain, mga minamahal, bigyan natin ng pagpapahalaga ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Maring sabihin ng iba, Brad, hindi ako maiyak, hindi ako mapuspos. Maring may pagkukulang ang bawat isa. Hindi isinasa puso, mga minamahal, kung ano po ang sinasabi sa Biblia. Maging sa pag-awit, namnamin nyo yan, mga minamahal. Namnamin natin, mga minamahal. Pakiramdaman nating mabuti, mga minamahal. Pumikit ka dahil talagang tuso ang kaaway. Mga minamahal, i-distract ka niyan.
para hindi mo maramdaman ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag nandito tayo sa banal na gawain, mga minamahal, nakapokus ang iyong paningin, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pumikit ka, mga minamahal. Ngunit kung tayo po, mga minamahal, ay namamasyal ang ating isip kung saan-saan tayo tumitingin, mga minamahal, hindi talaga natin mararamdaman ang Espiritu ng Diyos. At habang ikaw ay nakapikit, mga minamahal, iisipin mo, ano na ba ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Hallelujah. Ilang taon na tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tignan natin yung kalagayan ng mga tao sa labas, mga minamahal. Sa labas natutulog, walang bahay, walang makain. Ngunit tayo, mga minamahal, kahit dumating man ang mga pagsubok, nandyan pa rin ang patnubay ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya grabe, mga minamahalang pasalamat natin, iiyak ka sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa kanyang mga ginagawa sa atin, mga minamahal, nakita po natin na talagang hindi niya tayo pinababayaan. May mga pagsubok. Alam natin, dumadaan tayo sa ganyan. Pero hindi ito ang maging dahilan na para yung una mong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon ay kalimutan. Kaya nga po, mga minamahal, habang tumatagal tayo sa ating mahal na Panginoon, hindi pa atras ang paglilingkod. Mga minamahal, dapat po, lalo nating gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. May malulugi ba sa ating mahal na Panginoon? Wala po. Walang kalugihan sa Diyos. Tayo po ang malulugi. Dahil ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay buhay na walang gan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng John 4:4, greater is He that is in me. So, ibig sabihin, makapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, ang Diyos pala ay suma sa atin. Mga minamahal. Kaya lang minsan, mga minamahal, parang hindi mo siya nararamdaman pagka ikaw ay nagkukulang na sa ating mahal na Panginoon. Ang mas binibigyan mo ng pansin, mga minamahal, yung mga bagay na patungkol sa buhay dito sa mundong ito. Nandoon po yung marami kang mga pangarap, mga minamahal. Nandoon yung pangarap mo na magtatrabaho ko ng mabuti, kailangan yumaman ako, praise God, kailangan makabili ako ng ganito, makabili ako ng ganon. Lahat ng pag-iisip mo ay nakaukol sa sanglibutang ito, mga minamahal. Hindi ganon ang layunin ng Diyos para sa iyo, mga minamahal. Mas dapat bigyan natin ng halaga, mga minamahal, hallelujah, ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Praise God, hallelujah. Salmo 18:1, 118 verse 6. Praise God, kindly. Psalm chapter 118 verse 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Amen. Mga awit, talatang 18, versikulo 6. Ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot anumang magagawa ng tao sa akin. Amen. Praise God. Puri po ang ating mahal na Panginoon. So, nandoon ang pagtitiwala sa Diyos. Ang Panginoon ay kakampi ko at hindi ako matatakot sa tao. So, nandoon po, mga minamahal, ang assurance natin. Kaya magugulat ka kahit saan ka magpunta, naglalakad ka dyan, mga minamahal, hindi mo alam na may mga bagay na magpapahamak sa'yo. Pero makikita natin, mga minamahal, nandyan ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil tayo po ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kung tayo po, mga minamahal, ay patuloy na gumagawa ng hindi maganda ayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, huwag kang mag-expect na iingatan ka ng mahal na Panginoon. Dahil hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang sinusunod mo, mga minamahal, yung kalooban mo, hindi ang kalooban ng Diyos. Praise God. Hallelujah. From the book of Jeremiah, chapter 1, verse 19. From the book of Jeremiah, chapter 1, verse 19. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, said the Lord, to deliver thee. Amen. Sa Isaias talatang 1, versikulo 19. At siya'y nagsisilaban sa iyo, ngunit hindi sila
mananaig laban sa iyo, sapagkat ako'y sa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas ka. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Napakaraming mga sakuna sa panahon po ngayon, mga minamahal. Kabi-kabila, baha, lindol, gera, nakaumang po yung mga bagay na yan, mga minamahal. Kaya nga po ang mga tao sa panahon po ngayon ay takot na takot sila sa bagay na yan. Bakit sila natatakot? Dahil palibasa wala silang proteksyon sa mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At kung dumating man ang mga bagay na nakakatakot sa mga panahon na yan, mga minamahal, hindi nila alam kung saan sila patutungo. Ngunit tayo mga anak ng Diyos, mga minamahal, anuman ang dumating sa ating buhay, nakakatiyak tayo na tayo po ay paroroon sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, pinagsusumikapan natin. Pag meron kang isang bagay na gusto mong masasabi na makamtan, pagsusumikapan mo. So, paano mo pagsusumikapan? Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Dahil hindi pwede sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na para lamang tayo mga minamahal na mamasyal. Para lamang kung kailan lang tayo may kailangan, doon lang tayo maglilingkod sa Diyos. Kung kailan lang lamang tayo may pagsubok, doon lamang tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi po. Mga minamahal. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kondisyon sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ko, tsaka ako maglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, tugunin mo yung aking panalangin at tsaka ako maglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng mga pagpapala at tsaka ako maglilingkod. Hindi po ganun ang paglilingkod sa Diyos. Praise God. Kaya nga sinasabi, ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Talagang may pagtitiisan ng mga Kristiyano para malaman ng mahal na Panginoon kung talagang ikaw ba ay sinsirong maglilingkod sa Kanya, mamatay, mabuhay. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Yun ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung katapatan mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil talastas ng ating mahal na Panginoon kung ano yung nasa ating mga puso. Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ano yung ating nilanais sa ating mga puso. Pero ang lahat ng bagay na yan, pag hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal, mabibigo ka lang. Mga minamahal. Pero kung ito ay talagang pagnanasa mo na ikaw ay mapalapit sa ating mahal na Panginoon, walang bagay na hindi pagkakaloob sa iyo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibinigay niya sa atin ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Roma 8:9, 14:16 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. So, from the book of Romans, chapter 8, verse 9, 14, 16, and 26. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. 14. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. 16. The Spirit of the Spirit itself beareth witnesses of our spirit that we are the children of God. And if the children, verse 26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know that we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Amen. Praise the Lord. Tagalog po, mga taga-Roma, Kapitulo 14, 16 at 26. 8, okay. At mga taga-Roma, Kapitulo 8, 9, 14, 16, 26. Datapwat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo sa hindi sa Kanya.
versikulo 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At versikulo 26, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang mga magitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Amen. Praise God. Puri po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Espiritu raw ng mahal na Panginoon ang siyang tumutulong sa atin, mga minamahal. Kaya sinasabi, hallelujah, a man without Spirit of Christ, he is none of his. Napakasensitibo ng Espiritu ng Diyos. Halimbawa, tayo ay narito sa ating pong banal na gawain. Magalaw ka lang ng konti, mawawala ka na sa pagko-concentrate mo. Makita mo lang na mayroong bagay na kapansin-pansin, mawawala ka na. Mga minamahal, hallelujah, doon sa iyong concentration. Naiiyak ka, nabangga ka lang, nasagi ka, hihinto ka na sa pag-iyak. Kaya po mga minamahal, sa ating pananambahan, talagang kailangan po mga minamahal, naka-focus, nakatutok ka palagi. Mga minamahal, para hindi ka malugi. Mga minamahal, praise God. Dahil po yan ang magpapalakas sa bawat isa po sa atin, mga minamahal, ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Kaya po mga minamahal, sinasabi ng 9, datapat kayo'y wala sa laman, kung di nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo o Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya ano pa sinabi ng 14? Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. So, pag ikaw ay nasa natural spirit, yun yung katauhan mo. Mga minamahal, nagiging malakas lamang tayo, nakakasunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pagka ang Espiritu ng Diyos ay pumapasok sa atin, tumitibay tayo, mga minamahal, dahil sinasamahan tayo ng mahal na Panginoon. At kung gusto nating manatili ang Espiritu ng mahal na Panginoon, gumawa tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi tayo magpapabaya sa ating kaligtasan. Lalo na pag alam mo nang malapit na ang gawa ng magawain, mga minamahal, araw ng pagsamba, maaga pa lang, Sabado pa lang, nagpiprepare ka na. Mga minamahal. Katulad po ng ating minamahal na mga kapatiran, may gawain tayo sa Las Vegas. Mga minamahal, 4 na oras po ang biyahe. And this coming Saturday, pupunta naman sa dako po ng Arizona. 7 hours ang biyahe. Alam niyo kung anong oras umaalis? Pagkatapos ng overnight. Overnight po, mga minamahal. Pagod, puyat. Tapos po mga minamahal, pagkatas ng gawain, babiyahe hanggang Arizona. Darating puro ng tanghaling tapat. Tingnan niyo po ang sakripisyo, mga minamahal. Sino ang nagpapatakbo sa bawat isa sa mga Kristiyanong gumagawa ng kalooban ng Diyos? Kung tayo lang ba para sa sarili natin, gagawin ba natin yon? Ay, hindi. Bahay na lang ako, magpahinga na lang ako, Brad. Pero bakit mo ginagawa ito? Dahil umiibig ka sa Diyos. Amen? Dahil gusto mo masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Bagamat mahirap, dahil itong kalooban ng mahal na Panginoon, pipilitin natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil dito natin siya naluluwalhati, mga minamahal. Buhay na walang hanggan. Di ba yan ang ninanais ng bawat isa? Buhay na walang hanggan. Eh may buhay din na walang hanggan na isa pa eh. Ano ba yung isa pang buhay na walang hanggan? Sa impyerno. Doon po mga minamahal, may buhay din na walang hanggan. Anong mas gusto nating sakripisyo? Sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos na may katiyakang buhay na walang hanggan, mga minamahal? O sakripisyo sa impyerno na buhay na walang hanggan? Walang sorry doon. Walang excuse doon. Mga minamahal, ngayon pa lang, ipakita na natin sa ating mahal na Panginoon kung gaano tayo umiibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Sinasabi ng 1:16-13, ang Espiritu
ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa katotohanan. Yan ang partisipasyon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Iga-guide ka palagi. Umaalis ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin pag nalaman na tayo ang nasusunod sa sarili natin. Marami tayong mga haka-haka. Ito ang gusto ng Diyos. Pero hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Praise God. Hindi mo naman inunawa ang salita ng Diyos. Hindi po ganun. Tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Mga minamahal. Hindi nagsisinungaling ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan maniguro tayo, mga minamahal. Praise God. Ano ang sinasabi ng Mateo 28:19? Very deceiving, mga minamahal. Pag hindi mo lubos na naunawaan ang salita ng Diyos, pinag-aaway po ang mga iba't ibang mga iglesia. Ano sinabi ng 28:19? Ito'y inutos ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po ang pagkakaiba. Sinabi ng mahal na Panginoon, mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ipangaral sa buong mundo. Tapos, ang tinanggap nating bautismo, 38, magagbautismo kayo sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dahil palibasa, ang mga mangangaral na to ay wala sa pag-unawa at walang Espiritu ng mahal na Panginoon. Anong sabi nila? Bakit nagbautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus? Sino bang masusunod? Ang Panginoong Hesus ba o si Pedro? Di malaking question yan. Sino ba masusunod? Sabi na nga ng Panginoon sa 28:19, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tala nyo, palibasa walang Espiritu ng mahal na Panginoon, kaya napakahalaga ng Espiritu ng Diyos Pauunawa sa inyo mabuti. Anong sabi ng Biblia? Taking vengeance of them who know not God. May kaparusahan pala yan pag hindi mo talaga kilala ang Diyos. Ngayon ang tanong, inutos ng mahal na Panginoon, mangagbautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ayan, talata, mga minamahal. Sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan, sabi sa 2:38. Pero sa 28, ang Panginoon na nagutos. Ngayon, palibasa mga minamahal, hindi sila inatasan ng mahal na Panginoon. Wala silang karapatan, mga minamahal. Hallelujah. Na maunawa ang mabuti ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong, ba't hindi nagbautismo? Utos na nga ng Diyos Hindi pa nagbautismo. Napakalino ng sinasabi, 28:19, mga minamahal. Ama, Anak, Espiritu Santo. Sumunod ba ang mga apostoles? Wala kang makikita sa Biblia na mga apostoles, mga minamahal, disipulo, na nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Sumunod ba o hindi? Siyempre, dapat tatabihin natin, ba't hindi sumunod? Pinapakahalaga nun. Utos ng Panginoon, dapat ang sinunod nyo si Pedro, sinabi sa 2:38, sa pangalan daw ni Jesus. Walang nagbautismo. Bakit? Hindi kasi nila alam na hinintay nila ang tinatawag na araw ng Pentecostes. In the day of Pentecost, bumaba ang Espiritu ng mahal na Panginoon, natanggap ng mga tao, ng mga disipulo, at doon nila napag-unawa, ang pangalan pala ng Ama, Anak, Espiritu ay si Jesus. Amen? Kaya nung natanggap nila ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, tumapang si Apostol Pedro. Yung pala. Dahil sa 28:19, utos pa lang yun, wala pang gumawa. Dahil hindi nga sila sigurado anong pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. That is plural. Father, Son, and the Holy Ghost. Hindi naman sinabing isang pangalan lang. Kaya sinabi ng 4:12, mga minamahal, hallelujah. Anong sinasabi? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Kaninong pangalan lamang? Kay Jesus. Amen? Kaya kailangan malaman po niyo yan. Dahil kung hindi niyo may pagtatanggol ang katauhan ng mahal na Panginoon, meron po yung koneksyon sa pagkakilala natin sa Panginoon. Dahil kaya napakahalaga ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon at napakahalaga na kayo po ay laging nakikinig ng mainam sa salita ng Diyos. Amen? Para lalo niyong mauunawaan
Ganun pala. Bakit nasabi natin yan? San Francisco, mga minamahal, may gawain tayo sa Bayshore. Lagi pong may dumadaan doon na Hispanic. Yun pala, gusto makipagdebate. Pag may gawain kami ron, pag nandiyan kami sa labas, ipagkaibigan. Yun pala, didibatihin lang kami. Alam niyo po, nung nabanggit natin sa kanya na, ano ba kayo? Ano bang doctrine nyo? Nagbabautismo raw sila sa pangalang Ama, Anak, Espiritu Santo. Ganun po ang sabi nila, mga minamahal. Ganun ba? Mali yan, sabi namin. Nandun kami mga preacher. Hinamon, challenge namin siya. Ngayon, kung gusto mo, bumalik ka rito sa susunod na linggo. Ipatunay mo sa amin yung sinasabi mo na may nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pagbalik mo sa araw na yan, patutunayan namin sa iyo na mali ka. At kung mayroon kang makikita na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, bibigay namin sa iyo yung pink slip, dali mo na yung kotse namin para ipatunay na totoo nga yung sinasabi mo. Hindi na bumalik, mga minamahal. Isipin nyo, libre siya. Ibibigay yung kotse. Walang question, mga minamahal. Bibigay sa kanya yung kotse. Paano po mga minamahal babalik? Wala naman sa Biblia. Pero sa katuruan na tinanggap natin sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nakita po natin kung paano pumapatubay ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Alam natin, mga minamahal, hallelujah, na ang katuruan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay katuruan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon at sinunod ng mga apostol. Kaya we are the apostolic Christian. Tayo ay sumusunod, mga minamahal, sa katuruan ng mga apostol. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Kung ano po talaga ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Paano malalamang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal? Lucas 10:19-20, kindly. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. From the book of Luke, chapter 10, verse 19 and 20. Behold, I give unto you the power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. 20. Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Amen. Sa aklat ng Lucas, talatan 10, versikulo 19-20, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. 20. Gayon may huwag ninyong igagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong igagalak na nakasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Praise God. Ano bang ginagawa mga minamahal natin dito na pinagpipray natin yung mga demon possessed, mga karamdaman? Gumagaling. Ibig sabihin yung mga karamdaman na yan ay gawa po yan ng masamang espiritu ng demonyo. Pag sila'y gumaling, ibig sabihin nagsisuko sila sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sino ang ginamit ng Diyos? Lahat po tayo ng mga kapatiran dito, mga minamahal. Pero anong sinasabi na ba ng Lakasultan? Huwag ka raw magalak doon. Yun lamang ay nagpapatunay na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Di ba po lahat tayo rito, mga minamahal? Once we pray, mga minamahal, nakita natin gumagaling. So, ibig sabihin pala, mga minamahal, we are bound to heaven. Yun po ang ebidensya. Ikaw, ako, tayong lahat dito, mga minamahal, ay nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Puri po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po imawit, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating pong pagtatapos, mga minamahal, medyo mahaba po ito po, mga minamahal, pero ituloy po natin sa susunod na linggo po.